Hallelujah. We thank God kasi alam natin na hindi po nagbabago po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi nagbabago ang Diyos. Amen. Hallelujah. It's the same yesterday, today, and tomorrow. Hallelujah. Alam nyo, kino-confirm lang ng ating Panginoong Yesus na He is God. Kasi yan yung sabi ng Diyos in the book of Malachi, I am the Lord your God, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. I change not. Hallelujah. Sabi niya, hindi siya nagbabago. Hallelujah. At inulit po ng ating Panginoong Yesus yan in the book of Hebrews. Diba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Hallelujah. Kaya lang po ang nakakalangkot pong isipin. Paano nangyari ito? No? Hallelujah. May mga relihiyon na hindi po sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Para sa kanila siya ay tao lamang. Hallelujah. Mas mabuti pa yung tao sa kanila, anghel. Kaysa kay Jesus, tao, ordinaryong tao. But we believe, hallelujah, ang paniniwala po natin si Jesus ay Diyos na totoo. Hallelujah, Diyos na nagkatawang tao. Kasi hindi rin ibig sabihin na si Jesus ay Diyos, hindi na po siya naging tao. Naging tao po siya. Kaya nga sabi din ni Juan, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay hindi nagkatawang tao, siya yung Antikristo. Hallelujah. That's why maliwanag po na kung saan sinasabi po ng salita ng Diyos, siya ay 100% Diyos at 100% tao din po siya. Hallelujah. Pero bago siya naging tao, siya po ay 100% na Diyos. Hallelujah. He is the one who created everything. Kaya nga sabi doon sa John chapter 1, without Him nothing was made. Hallelujah. Wala daw nalikha kung wala ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Tayo po ay dumako sa atin pong teksto sa umagang ito. It's found in the book of Luke chapter 5. It's very familiar verse and story na kung saan naririnig po nating madalas. Sabi niya, one day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, hallelujah. Ito rin po ay sa ibang translation, kung ang binabasa nyo ay ibang translation, ang Galilee ay, yan din po ang tinutukoy po niyan ay Gennesaret. Hallelujah. On the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on Him to listen to the Word of God. Hallelujah. Alam niyo kung papansinin po natin ito, hallelujah, according to the Bible scholars, these great crowds na sinasabi po ng Bible, hindi lamang po ito, kumbaga, kakaunting tao. Hindi lang daan ang taong tinutukoy po nito, but thousands of people. Hallelujah. Ano po yung ginagawa ng mga taong ito? Sabi niya, great crowds pressed in on Him. Why? Sabi niya, to listen to the Word of God. Hallelujah. Kasi alam po nila na itong nangangaral ang ating Panginoong Yesus every time na nag-preach siya. Hallelujah. After preaching the Word of God, here comes following what do we call miracles happening around Him. Hallelujah. May nangyayari po na himala. Kaya itong mga taong ito talagang, hallelujah, it came all across, hallelujah, doon sa panahon na yon, many towns, even provinces, naririnig po nila na merong ginagawa ang ating Panginoon. Kaya po dinudumog siya ng maraming tao sa panahon na yan. Sabi niya sa verse 2, He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon its owner to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. Verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch
some fish. Verse 5, Master Simon replied, "We worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I let the nets down again. And this time," somebody say, "this time." Hallelujah. Alam nyo, meron pong talagang pagtitignan po natin, merong panahon. Somebody say, may panahon. Sabi po ng salita ng Diyos in the book of Galatians, when the fullness of time had come, He sent forth His Son. Hallelujah. Born of a woman, born under the law. Hallelujah. When the fullness of time had come. Hindi po basta-basta po. Alam niyo yung pagdating ng ating Panginoong Hesus, kahit yung kapanganakan ng Panginoon, hallelujah, meron pong itinakdang panahon ang Diyos. That's why makikita mo na ang Biblia from the Old Testament to the New Testament, makikita mo yan na kung saan si Lord inire-realign niya yung right time. Somebody say right time. Hallelujah. Hindi basta-basta dumating ang ating Panginoon for how many years? Hindi lang 10 taon, 30 taon, more than 100 years that these people, they are praying. Hallelujah, na dumating itong Messiah na ipinangako ng Diyos. Hallelujah, na makikita nila na sabi ng salita ng Diyos, there will be a virgin. Hallelujah, merong isang birhen na manganganak ng isang sanggol na lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Hallelujah. Nang ibig sabihin, sabi niya ay sumasa atin ang Diyos. Hallelujah. At yun ay kinonfirm ni Paul doon sa aklat po ng Galatians. Sabi niya, when the fullness of time had come, hallelujah, God sent forth His Son. Hallelujah, hindi lang po siya basta sinilang ng isang babaeng birhen, but we know for sure it was God Himself who has sent His Son to be born of this world. Hallelujah, kaya napakaliwanag po na, hallelujah, ang ating Panginoong Hesus ay galing talaga sa langit. Hallelujah. And sabi niya dito, Master Simon replied, "We worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I let the nets down again. And this time, hallelujah, their nets were so full of fish, they began to tear." Hallelujah, sabi niyan, mag-uumpisa na yung kanilang lambat ay mapunit. Aba, grabe talagang itong isda ito. Can you imagine na sa dami ng kanilang huli, alam niyo may mga kadahilanan na bakit ang lambat ay napupunit. I was a fisherman, hallelujah, at talagang mapagilid ng karagatan hanggang sa laot ng karagatan, naranasan ko po na mangisda. Alam niyo yung time na dumarating, pag ikaw ay baguhan na mangingisda, pag ikaw ay pumalaot at malakas ang alon, sinisigurado ko sa iyo, magkakanda hilo-hilo ka doon sa laot. Ganon po ang karanasan. Pag bago ka, alam nyo yung experience po namin, aabutin ka ng 3 hanggang 5 araw na ikaw ay makarecover sa iyong pangingisda bago ka talagang, alam mo yung dumating kayong time na kung saan, parang okay na sa'yo. Yung pang-6, pang-7 hanggang sa mga susunod na yan, kahit gaano nakalakas yung alon, baliwala na sa'yo. Parang yung sabi nila, nasanay ka na. Di ba? Yung bang nahiyang ka na, wala na yon. Pero pag yung baguhan ka lang, ay nako po. Hallelujah. Yung hindi mo isinusuka, isusuka mo. Amay bitukam, talagang umbaliktad. Grabe po yung karanasan na kung saan yung mga mangingisda. Hindi po ganun kasimple yung buhay ng pangingisda, mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo, one time, nung nandun po kami dyan sa may Baywalk, itong si Elijah, sabi niya, nainggan nyo siya doon sa mga namimingwit. Kasi ang daming namimingwit. Tapos naman, alam niyo yung mga pag nandyan yung mga namimingwit, andyan din yung mga nagtitinda ng mga pamingwit. Hallelujah. So sabi sa akin, bili tayo, daddy. Mamingwit din tayo.
Hallelujah. Ayokong bumili kasi alam ko naman ang dami nang namimingwit. Pero yung bata, curious siya, gusto rin niya na mamingwit. Hallelujah. So bumili po ako, naki din kami. Nakimiron. Hallelujah. Sinubukan din namin. Alam nyo na na kami doon, wala kang nahuli. Nakikita ko na pati yung mga nandoon, wala rin silang nahuhuli. Alam mo yung aabutin ka na siguro 1 oras wala ka pang nakukuha. Alam mo yung pakiramdam nun, aayaw ka na. Tama o mali? Alam nyo, may pinapanood pa ako na dyan sa parting, I think Mindanao or somewhere in Palawan. May mga namimingwit kasi doon na napakarami nilang nahuhuling isda, bawat bawat baba ng kanilang pamingwit. Mamaya andyan na yung napakalaking lapu-lapo. At talagang alam mo yung maiingganyo ka na manood kasi talagang pag binibinta nila, libo-libo yung kanilang pinagbibintahan. Alam niyo yung 10 malalaki na nahuli nila na yung lapu-lapo, umaabot ng more than 20,000. Sabi ko, grabe naman itong kamahal ng isdang ito, yung malalaki pala na ganun. Pero sa atin kasi pag ganun, oversize na eh. Medyo mura na pag oversize, pero iwan ko bakit doon pag ganun kalalaki, mas ganun din yung presyo niya. Alam niyo, merong mga time sa buhay na kung saan talagang nakakaranas din ng walang-wala. Sabi ko nga abang pinapanood ko yun, bakit kaya, bakit dito ang daming isda, samantalang doon sa amin parang ubos ng isda. Alam niyo kung bakit? Sa totoo lang kasi, nung kami po ay sumasama sa mga mission dyan sa parting Mindanao hanggang sa Visayas, alam niyo yung klase ng pangisda sa kanila. Merong lugar talaga na pwede silang mangisda, mayroong lambat na pwede nilang gamitin, at merong lugar na pamingwit lang. Hindi pwede ang lambat. Kaya pala sa kanila, although alam natin na talagang maraming isda, pero alam nyo, binabantayan din nila, hindi ka pwedeng mangisda sa malapit. Bakit? Huhulihin ka. Kukumpis kayo yung lambat mo. Pamingwit lang. Yung iba, sinisisid nila at pinapana. Kaya hindi ganun kadaling maubos. Sa totoo lang, nung mga panahon na kabataan ko, nangingisda kami, may daklis, yakonda. Nasabi may ang gadyadling gayan, pugaro akarami ang gadyadling gay niya pandaklisan. Hallelujah. Ganun po na lalakarin namin yan. Bakit? Hinahanap din namin kung nasaan yung mga isda. Hallelujah. Kami na mga mangingisda, alam namin yung galaw ng isda. Kaya meron pong mga kapanahonan din yan. No panaon na bulasi, talagang dakdakal ng saman sa bulasi. Unlad di man ng saman si Pastor Danid Pugaro manlikat. Lalo na no may kondan kapantaklop. Tayo te kapantaklop. Kabilungat. Amay no umbibilungat la. Di ba Brother Doming? Umbibilungat la, lalod bulanod sagor. Wala rin umman niya panahon, no bulanod sagur kanda, paway iray bugian niya bulasi. Hallelujah. And one time bumili po ako ng ganun dito dahil matagal na akong hindi nakapag-ulam ng bulasi. May walay itnol to bugian, masarap. Hallelujah. Sa iwa dyan nun saman si Brother Aldrin, konto lang Brother Aldrin Jaitan, Sister Joy Jean. Yung dalawang yan. Nun inluto da may bulasi, anapan ko may bugito. Binutsakan da manaya, magusto isang da bantak. Saan tada ko no aganaakan man. Anta si katutan sa may sinaliw ko. Diba, minsan yun yung binibili ng mga kung bakit mahal yun, lalo na noong man niya bugian. Because one time, meron po kaming, yung dinala ko dito, invite ko one time last February na pastor. Yung teacher ko sa Bible School. Nung dating pumupunta yun ng Pugaro, hindi niya alam ulamin yung may bugi na sa may bulasi. Kalento. Manlikot kami, kalento, ibig to, si kami mansira. Anon Pastor Dad, si kata amutan anta, atan so sa may masamit, at satan niya sira, may bugi to. Nen atawayan to, agtulagabay may sira, may bugi la sulalaan to. Hallelujah. Noon sabi ko, napakarami.
Isang ano lang namin noon, manlaya, panaon, kapantaklab, bulanad, sagor, ang gano, sakit, timba, so sama isabit miya bulase. Hallelujah. Pero natan, duara, talura, agili irap kalamor na nang kura may mandadaklisod gilig na dayat, lalo na jadling gayanay, ang kakulag may nanaladalan bulase. Hallelujah ko ang kununsaman, agili karakil na unyaya sira. Pero ila po dyan sa isika tayo, talagang sa ito kasi, naaliw ang bawal, di ba? Tuloy-tuloy, ago labi. Sa totoo lang, nung time na yon, natutunan namin ng ganun. Halos hindi na kami matulog ni Pastor Raul. Unugip kami la di manad gilig na dayat, alagaran may, wala kasi may panahon niya, tatawagan da may danom na panag-ani kwanda. No danom na panag-ani, ama may unkatila, unuukat sa may dayat tan ilog. Hallelujah, umpapaway iray bulasi. Hallelujah, meron pong mga panahon. And the Bible tells us there is a time and a season for everything. Nunano kinanunong nang tayo, akin na daysat la sa may naanarala sira. Yato ito, inupot dara may troll. Ara may buli-buli. Hallelujah. Di ba? Inatan imbawal dalalamot. Nakita ninyo noon, nung nagkaroon, dumami yung mga, ninyo, mga buli-buli na yan. Di tanad kinay, magsaysay. Pero natan, kimapoy ra, kasi imbawal dalatan. Aramay taga-Bisaya si masempet lara kasi saramay sumisigad sa aratan taga-Bisaya nan anong nang daya libre jud sa isika tayo. But we thank God, hallelujah, kahit anuman yung panahon na dumarating, nakikita natin hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Amen. Sabi mo diyan sa katabi mo, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, sabi po ng salita ng Diyos, His eyes are upon His people. Doon po sa aklat po ng Isaiah, sabi niya, in Isaiah 16 verse 9, hallelujah, the eyes of the Lord run to and fro all throughout the world. Hallelujah. Bakit? Sabi ng Panginoon, is looking. Hinahanap ng Diyos, hallelujah, yung mga taong tapat. Why? God wants to show His strength on behalf of these people. Ibig sabihin, nais ng Diyos na ipakita niya kung sino siya, kung ano yung magagawa niya sa mga tao na kung saan, sabi niya, these people are loyal to the Lord. Hallelujah. Pwede ko bang makita yung mga kamay, hallelujah, nasasabi niya, I am loyal to the Lord. Amen. Hallelujah. Yan yung mga tao na hinahanap ng Diyos. His eyes are run to and fro. He's looking at you this morning. Hinahanap ka ng Diyos. Bakit? Gusto ng Diyos na gawan ka, hallelujah, ng mga mabubuting bagay. Hallelujah. Dito po sa verse 7, sabi niya, the fishermen signaled their partners in a second boat to help all in a massive, miraculous catch of fish that was so large. Agayli kakabalag kuno sa sara may naral dan sira. Hallelujah. Sa kwanto, it threatened to sink boats. Hallelujah. Amay lulugan ng daya, ya motorboat. Hallelujah. Ngalngali la unlereg at karakal tan kakabalag nanaladan sira. Hallelujah. Katon si Pedro kwanto tanay, agla makasalita, sinignalan tulara may. Totoo ya kaiba to. Galigya kan to kumon, taiban nyo pero si Mignal, siguro kwanto labalay kakawayan tura. Hallelujah. Akin kasi, sabi ng salita ng Diyos, na-amaze si Peter. Hallelujah, sa nangyari sa kanila. He was so amazed. Hallelujah, dahil doon. Can you imagine, ang gapoy nala tuya san labi. Hallelujah, kasumpal tuya ng dengal na say salita na Diyos siya katawan. Hallelujah, at amay nangulan to, inya-apply ton tampol, imunurya tampol, at kandi katawan tayo sa Kristo. Hallelujah. Kwanto ng Pedro na unan, katawan san labi kami nan sigay ang gapoy naral mi. Ang gano sakay. Hallelujah. Tutuputan ko, tuwaya kasi ang gapoy naral danggan sakay. Hallelujah. But it was really true. Wala silang nahuli kahit isa.
Hallelujah. At nakakalungkot isipin. Alam nyo, dito ito ano, tingnan po ninyo, yung mga aramay wala pispinda. Nung timatangok may pispin. Hallelujah. Wala nin siyempre naralda, pero makapkapoy niran siyempre. Akin, dakdakal ya apirdi. Aman kasi ang gapuni anggan sa kaya na alam. Anto kasi litnaan mo pag wala kahit isa. Di ba itong mga mangingisdang ito talagang yung nanlulumo sila. Hinang-hina sila. Dito ito nun saman, noon sumpot kami ang gapoy naral mi, pampasnukan to kami may nanay ko. Simumpot kami ang gapoy naral mi kalamor. Aginat ang gapoy nalayo, sigurado imugip kayo. Hallelujah. Lalo no antadan wala naral dara marumot ang gapoy naral mi simumpot. Hallelujah. Alangkungan kayo. Inyugip yo lang ula. Hallelujah. Noon sabi ko, ay nanay ko, naksawan kami lalanti, mamapastukan to kami ni. Hallelujah. Pero nang bimalagak at talusan ko, no akinat amay nanay ko, pamapasnukan to kami. Ang gapoy naral mi, tanggapoy ilako to. Ang gapoy isaliw ti belas kalamor. Hallelujah. Takin, noon sisigay kami, aanapan mi may kanan minaani. Ganon po kahirap ang panahon na yun. 9 years old pa lang ako na natutunan ko na mangisda. Katon, nanang nangyo may muling ko. Hallelujah, wala regulis to kanto ng sama ng Elijah. Daddy, wala gitarad tanad muling mo. Hallelujah. Kukanto ni kakarapasan to ko, wala ray string, kagulis. Akin, hallelujah, sa nagaw ya, waman kami kalamor at gilig na dayat, babandagan mi may idalan na sira. Hallelujah, ito nakapalabas mo may dalan dara may sira, 5 pasla. Kasi may mga panahon po yan. No aramay sira at unlulob, ay papaway ira dayat, panaon niya panitnolda. Katon amay sira, wala mo sa may klase na panag-geralmino, noong papaway iramay sira, pauntanay mo sa may klase na style na daklismi. Akin, papaway ira, katon no nasabilay, mga alas 10 na labi ang kadkabuasan, amay sira unlob mo't lara, kasumpal dan nanit noon, unlob lamot irat ilog. Katon amay daklismi, paarap mo't ladyaay. Kasi ninyarap mo di manay, baliktad. Hello? Hallelujah. Katulantin wala may time yakonda timingan. Timingan mo tano di malan laraman. Ang gano may panaon. Wala ra may panaon. Ya panagsigay. Unsigay kay aliwan panaon talagan ang gapoy na aral mo. Makaral ka dagdaisat. Akin agto panaon. Hallelujah. At atang tanagagikira. Ang gano ibagamya bulanod sagur kakapaway daan di. Akin walay panaon yung paway mo tiratan. Hallelujah. Sa ikaw ang kumutad sa yan time. Maybe this time, hallelujah, si mabirad sa yan time ya, aliwan panaon. Pero antayod sa raman ng panaon, dakil so sa isira. Katon panaon man o andi, dakil so sa inaaral mo. Di ba? Hallelujah. Inong mga panahon na yon, ang gano jad bimali nun saman. Hallelujah. Wadjad bimali so sa isang katabaan niya talaba. Nunang panahon to nun saman say talabadya kay likarakal. Katon di si kami unla kami jad bimaloy. Manlugop kami na talabatan kampis. Hallelujah. Akin agaylay samit na talabatan kampis natan panlalapuan na talaba. Ang gapulay talabad bimaloy da isitla. Numakala ka may kwandan patulang. Di ba? O manad aramay, di manad gilig-gilig na pukok, di manad kalapini. aliwan singa ng saman niya. No ang ikarga kay patalabaan, di tanay agili karakil na talabaya matataba. Pero natan, hanapon mo ray matataba ang kakabalag sa talaba natan. Pero mabeng so karga to. Di ba? Hallelujah. That's why sabi ko, Lord, hallelujah, alam namin, Panginoon, na kahit ganito yung sitwasyon, hallelujah, si kakatawan sa'y manggagawa na sa may paraanod sa bilay mi.
Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Sabihin mo dyan sa katabi, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi niya, when Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "O Lord, please leave me. I'm too much of a sinner to be around you." Pati si Pedro na makita niya yung karami ng isda, hindi lang yung karami ng isda, yung talagang himala na nangyari sa kanyang buhay. For the first time in his life, yung tao na napaka-eksperto, hallelujah, walang nagawa. Hallelujah. Nung maminsan nun sasabid bilay tayo ta ng gano, hallelujah, eksperto tayo la, dagdakol sa amin alam anta tayo, noon sabi may time at bilay tayo, ang gapoy nagawaan tayo mat. That's really true. Tandaan tayo yan, ang gapoy nagawan tayo. Akin imbagalan ng katawan tayo sa Kristo, no ang gapuak at bilayo, ang gapoy nagawaan nyo. Hallelujah. Yan yung tandaan po natin. That's why we tried everything. Hallelujah. Enter tayo lang, amin, sa may biskog tayo. Hallelujah. We've done all our efforts. Hallelujah. Na kung saan ito'y mangyari sa buhay natin. Pero alam niyo nangyayari sa buhay natin. Dumarating tayo sa time. Hallelujah. Lalo dakdakila scammer. Agatwatan. Nai-scam tayo. Hallelujah. Pero ag tayo minsan, ag tayo, antayo may, hallelujah, sali tayo lang sali. Hallelujah. Buti na lang, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Alam mo yung natututo tayo, nare-realize po natin na may mga kaparaanan tayo, pero si Lord, yung tanging kaparaanan ng Panginoon ang pinaka-epektibo. Amen. Hallelujah. Pinaka-epektibo. Sabi niya, for he was so struck by the number of fish they had caught, as were the others with him. His partner James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." Hallelujah. Alam mo, si Lord pala may purpose siya. Hallelujah. Kung bakit siya gumawa ng himala sa panahon na yon. Bakit? Gusto niya na kung saan, hallelujah, itong mga taong ito makita nila, ma-realize nila sa kanilang mga buhay. Hindi nang nila kailangan ng ating Panginoong Yesus, but there are also people, hallelujah, na nangangailangan kay Jesus. At kailangan din nilang mag-respond sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, and as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Sabi ko, grabe. Kung kailan sila nakahuli ng napakarami, iniwan nila lahat yung nahuli nila. Hindi sila nang hinayang doon. They left everything. Ano ang kanilang ginawa? And followed Jesus. Hallelujah. At hindi sila nang hinayang sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Hallelujah. Dahil sa kanilang buhay, paglakad at pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Bawat hakbang nila, kahit alam nila na hindi ganon kadali yung pagsunod sa ating Panginoong Yesus. Yet, hallelujah, they followed Him. Even if their lives was threatened, hindi sila nang hinayang. Kahit ang buhay nila, hallelujah, dumating sila sa time na patago-tago dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Dumating na kahit yung buhay nila, isinuong nila sa kapahamakan. Hallelujah. Natakot din sila sa kanilang mga buhay. Pero, nagpatuloy sila. Amen. Sabi mo dyan sa katabi mo, magpatuloy lang tayo. Sa verse 12, hallelujah, ito po ay isang kwento rin na sabi niya, in one of the villages, Jesus met a man with an advanced case of leprosy.
When the man saw Jesus, he bowed with his face to the ground, begging to be healed. Lord, he said, if you are willing, you can heal me and make me clean. Hallelujah. Sabi ni Jesus sa kanya, Jesus reached out and touched him. Anong sabi ni Jesus? I am willing. Hallelujah. I am willing. Hallelujah. If you are asking God to bless you, hallelujah, God is willing to bless you. Hallelujah. If you're asking God to heal you, God is willing to heal you. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Yan yung Diyos na nangako na sabi niya, I am the same yesterday. Hallelujah. If God, hallelujah, yesterday, He healed the leprous man. He healed, hallelujah, the blind man. Sabi niya, I'm still the same God. I am willing to heal you. Amen. Hallelujah. I am willing to bless you. I am willing, hallelujah, to help you. Yan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi niya, He said, be healed. And instantly, the leprosy disappeared. Hallelujah. Kanina yung tinuro sa atin ni Madam Rain, it's all about healing. How God healed His people. And there are reason. Nakita din po natin kanina na we've been praying. May mga tao tayo pinag-pray din na kung saan even my wife pinag-pray na kung saan gumaling, si Ninong Jing gumaling. Hallelujah. And sometimes we ask this question. Hallelujah. Kung totoong nagpapagaling ang Diyos, bakit hindi niya pinagaling na taong ito? Pero kanina, yung mga katanungan ninyo, siguro nasagot. Hallelujah. Maaring hindi sila pinagaling ng Panginoon dito. But all their pain, hallelujah, doon sa langit, wala na lahat. Wala na. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos in the book of Revelation, and all their tears from their eyes, pinawi lahat ng Diyos. Pinawi pati yung nararamdaman, hallelujah, na karamdaman. Bakit? Doon wala ng karamdaman. Hallelujah. We thank God, hallelujah, dahil ang Diyos po natin, napakabuti ng Diyos. Minsan hindi natin naiintindihan. There was a time na kung saan nagtatanong tayo sa Diyos. Hallelujah. Walang hindi nagtanong kay Lord. Kahit ako nagtanong ako kay Lord. Hallelujah. Pero hindi yung nagtatanong na may kasamang pag-aalinlangan at pagkukomplain. Na minsan, Lord, bakit? Diba? Sasabihin natin yun, bakit, Panginoon? Sa dinami-dami ng tao, bakit, Lord? Hallelujah, kami pa. Hallelujah. But God is a good God. Sometimes, hallelujah, sabi ko nga hindi natin naiintindihan pero napakabuti at walang kasing buti ang Diyos natin. Verse 15 sabi niya, but despite Jesus' instruction, kasi alam niyo, saan ba yun? Ayan, sabi ng Panginoon sa kanya, then Jesus instructed him not to tell anyone what had happened. Huwag mong sasabihin na pinagaling kita. Hallelujah. Bakit? May reason si Lord. Ating Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit hindi mo pisa? Dapat alam ng mga tao na nagpapagaling ka. Pero sabi ni Lord, sekreto lang natin ito na pinagaling kita. Ikaw lang nakakaalam at ako. Pero alam nyo, kahit anong sekreto yan, sa taong nakaranas ng kabutihan ng Diyos, hallelujah. Alam mo yung talagang sobrang kagalakan na nadarama mo, hindi mo kayang ikubli yung nararamdaman mong tuwa. Tama o mali? Alam mo yung tumama ka sa luto,
Sekreto yun. Kasi hindi, hallelujah. Yung aram mong naranasan mo na ibang klaseng yung himala ang ginawa ng Diyos sa'yo, hindi mo kayang itago yan. Hallelujah. Bakit? Mararamdaman mo na kung saan gusto mong magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Ayaw ng ating Panginoong Yesus, pero alam niyo, sabi niya, but despite Jesus' instruction, the report of His power spread even faster, and vast crowds came to hear Him preach and to be healed of their diseases. Hallelujah. Walang nagawa ng ating Panginoong Yesus na kahit isikreto niya, yung taong ito, hindi kayang ilarawan yung tuwa na kanyang nararamdaman. Hello? Alam mo ba yung, hallelujah, yung maramdaman mo? Kasi pag ganyan kasi ang sabi niya, advance, yung, anong tawag dito? Yung sakit na meron siya. Parang ibig sabihin, kasi noong mga panahon na yan yung incurable na disease. Walang lunas yan. Kaya alam mo yung tao na sa panahon natin ngayon na wala nang lunas yung kanyang sakit at gumaling siya. Kikita nyo yung mga nagte-testimony. Hallelujah. Sinasabi nila kung paano sila gumaling. Hindi mo kayang itago yan. Amen. Hallelujah. Kahit ikaw pag naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Alam nga sasabihin mo, sekreto lang ito, sekreto lang. Para bang ikaw ay nakatagpo ng kayamanan at ayaw ipakita. Alam nyo yung kabutihan ng Diyos, hindi po kayang isekreto yan. Amen. Hallelujah. Bakit? Parang ikaw, yung buhay mo, sabi ng Panginoon, ikaw ay ilaw ng sanlibutan ito. Hallelujah. Yung ilaw na kung saan meron ka, magliliwanag at magliliwanag yan. Hindi kayang itago yung liwanag na yan. Bakit? Ang kabutihan ng Diyos ay hindi kayang itago. Yan yung tandaan po natin. Mararamdaman, hallelujah, at ito ay makikita ng maraming tao. Kaya nga kahit, alam niyo yung merong isang lalaki na kung saan pinagaling ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Sabi ng tao sa kanya, di ba ikaw yung bulag na nandoon, nakaupo palagi araw-araw, na namamalimos? Anong nangyari sa'yo? Bakit naglalakad ka na, nakakakita ka na? Hello? Tandaan tayo at atang tanagagikira, anto ka man sa may ginawa ng katawan tayo sa Kristo at bilay tayo. Hallelujah. Makikita at makikita ng mga tao. Amen. Hallelujah. Isaiah, sabi niya, chapter 60, verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Hallelujah. When the time is right, hallelujah, the Lord will make it happen. Hallelujah. That's why, sabi ko, palagi kong naaalala, may mga panahon na kung saan hinayaan ng Diyos yung mga Israelites na mapasakamay ng iba't ibang tao. Pero sabi din ng Diyos sa kanila, sa panahon na ito, bibisitahin ko kayo. Sa panahon na ito, ilalabas ko kayo. Many times, hallelujah, in the Bible, makikita po natin yan. Kahit sa panahon ni Moses, sa panahon ni Gideon, sa panahon, hallelujah, na, alam nyo, sa panahon nila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Itong mga taong ito, may mga panahon na pinagdaanan sila. Sina Daniel, 70 years na nandoon sila sa Babylon. Pero sabi ng Diyos, pagkatapos ng 70 taon na yan, babalikan ko kayo. Hallelujah. Sa panahon ni, sino yun? Si Gideon, 7 taon. But God showed up. Nagpakita ang Diyos sa panahon ni Gideon after 7 years. Hallelujah. Nung nagpakita ang Diyos sa kanya, inilabas sila ng Panginoon. Hello. Hallelujah. When the time is right, I, the Lord, will make it happen.
Ecclesiastes sabi niya, chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Hallelujah. Hindi natin alam, hallelujah, kay Lord, hallelujah, yung future natin, tapos na. Nakita na ng Diyos yung future mo. Hallelujah. Sister Mai, nakita na ni Lord, hallelujah, kung sino yung para sa'yo. Hallelujah. Minsan nag-aaburido tayo, katawan, hallelujah. Pikasi tayo na pikasi. Hallelujah, sa ikuan ng katawan, anak ko, when the time is right, I will make it happen. Kasi no pipilitan tayo, diyan tuwa-tuwa sika tayo sa amin nasasakitan. Agadugatan. Di ba? Pero pag inantay mo yung panahon ng Diyos sa buhay mo, hallelujah. Si Lord, sabi niya, ano sabi niya dito? He made everything. Hello? Hindi lang yung love life mo. Diba? But everything. Hallelujah. God, hallelujah, can make it beautiful in its time. Yan yung tandaan po natin. Katon kablit mo tay kaabay mo ay no medyo ugaw ni agkamaganat. Diba? At the right time. Somebody say at the right time. Hallelujah. Antayo, ito yung mararanasan mo when you are nandoon ka na. Parang nasa pintuan ka na ng right time. Hallelujah. Number 1, God will notice you. Hello. Hallelujah. Whether you like it or not, there are crowds of people praising in. Hallelujah. Sinisiksik nila ang ating Panginoong Hesus. Sa dami ng taong yun, libo-libong taong yun. Bakit si Pedro ang nakita ng Diyos? Hello. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, He noticed 2 empty boats. Alam mo, pag ito yung nararanasan mo, dumarating ka sa time ng buhay mo na walang-wala ka na. Bakit? Alam ni Lord, kailangan mo siya. Tama o mali? Hallelujah. Pansinin po ninyo ha, sabi niya dito, for the fishermen had left them and were washing their nets. The other translation, Peter abandoned. Hallelujah. Iniwan na nila. Alam niyo dyan, ito na ang gapo ka, dakilatog nakakabat. Kaya sabi nga yung isang kanta, kung wala kang pera, wala ka ring kaibigan. Hallelujah. Nangyay, ang gapoy maniimanod sa may duara ya baluto akin. Ang gapoy kargato. Ang gapoy naralda. Nayarin dakrakal aliwalang bangat ya si Kara di Pedro sa samay man sisigay sama na panahon wala rin kaibada si masabit ira karakalan niya totoo man irad aroma baluto akin walay naralda nanang nanganda. Naimatunan nyo tan aramay mang kakalukor di tanay. No dakdakol sa naralda amay-amay totoo. No simmabitat ang kapoy naral to aramay totoo naalis lara. Hallelujah. No one would notice you. Hallelujah. Akin, ang gapoy naral mo. Ang gapoy nasa liuda. Para maarong misira sa may kinda. O diba? Timmangok no ang gapoy na antingaran tuman, ang gapoy nagilon nyo. Ang gapoy mangiba. Ibanda ka akin apirdita nagatamangiter. Di ba? Tama, Brother Domingue. Wala ang gapoy mangibat si kakin. Ang gapoy itertutan. Akin, apirde. Hallelujah. Pero ito yung tandaan po natin. Dumarating yung time na pag walang-wala ka, walang pumapansin sa'yo. Si Lord napapansin ka niya.
Pag dumating ka sa point na ito ng buhay mo, broke, itong mga taong ito, walang nahuli. Hallelujah. During that time, Peter was broke. Si Lord nanonotice kanya sa panahon na yan. Eh, alam ni Lord, that's why, sabi din ng salita ng Diyos, alam niyo yung time when we are empty. That is the time na kung saan si Lord, hallelujah, He's about ready to show up Himself on your behalf. Amen. Hallelujah. He noticed these two empty boats. Hallelujah. Sabi po niya dito, God notices you and knows every detail of your life, your struggles, your heart. And I want to tell you, you are never invisible or forgotten this morning. Hallelujah. Numaminsan, wala ramay totoo. Siya ka may kamararwat tanaya akarakarang kapoy makakapansinod sa isika. Di ba? Hallelujah. Numaminsan tamay natatalapos da kala. Parang wala lang. Siya ka lang bangat kamararwan manaakar. Hallelujah. Ang gapoy makakabatod sa isika. Pero no amay tuot, nanang nangda, amay pangkaw ko landad, walad sika. Ay katawan, ang gaano akamot ka. Antadas sa kawalaan mo. Narumog da ka tuwatan. Hallelujah. Pero no, ang gapo, siya ka invisible. Hello. Hallelujah. How God shows He notices you. Sabi po niya dito, in our deep personal care. Hallelujah. He pays attention to your private pain and quiet prayers. Diyan tayo nanonotice ng ating Panginoon. Hallelujah. May mga hindi maipaliwanag na nararamdaman ka, hindi mo masabi sa ibang tao. Ultimo nanay mo, ag muna ibaga sa may nalilit na. Hallelujah. Pero sa Diyos siya katawan. Diyan to ka nanonotice. Unfailing memory. The scripture reminds us that even when others forget us, God never forgets His children. Hallelujah. Dakdakol say makalingwanad say sika, say Diyos siya katawan, agto kang balot na lingwanan. Amen. Atan sa may tandaan tayo, gaano nalingwanan da kala na aron matotoo sa importante, agka nalingwanan na say Diyos siya katawan. Why? Hallelujah. Even Moses sabi niya, anong sabi sa kanya ng Panginoon? I know you by your name. Hallelujah. Bakit? Yung pangalan mo, kapatid, hallelujah, iniukit na ng Diyos sa kanyang puso. That's why even David himself, sabi niya, ang tanong niya, what is a man that thou art mindful of him? Hallelujah. Bakit? Hindi tayo malilimutan ng Diyos. Yun yung pangako niya in the book of Isaiah. Sabi niya, yung ina hindi niya kayang kalimutan yung kanyang anak. Hallelujah. Yung Diyos pa kaya. Hallelujah. John chapter 6 verse 63 sabi niya, the Spirit alone gives eternal life. Human efforts accomplishes nothing. Hallelujah. Ang gano antoy kabiskag mo kang kulanti, on sabi may time. Hallelujah. Ung kapoy kamot. Hallelujah. Nga pinagawa mo lang lamang. Hallelujah. No, ayaman mo le ospital. Sa singgeran mo lang si Lord, Lord, katawan, katawan. Katawan lang namin sa isukong. Nung nga pulay kwartam, katawan lang namin sa isukong. Hallelujah. See, sabi niya, human efforts accomplishes nothing. And the very word I've spoken to you are spirit and life. Kaya napakalaga na nung time na yun, hindi agad gumawa ang ating Panginoong Yesus ng himala sa buhay ni Pedro. Bakit? Hindi siya maniniwala. Kailangan muna ni Lord na i-preach yung salita ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Para makita ni Pedro na yung salita na yun na kanyang maririnig, yun yung magbibigay pag-asa sa kanyang buhay.
Why? Sabi ni Lord, the very word I have spoken to you, they are spirit and life. Hallelujah. Nandoon yung buhay. Pangalawa, sabi niya dito, allow Him to intervene in your life. Ito yung ginawa ni Pedro. Sabi ni Lord sa kanya, Pedro, pwede bang ipahiram mo sa akin yung bangka mo at gamitin ko? Hallelujah. Sabi ni Pedro, o kaya yung ginawa ni Pedro, itinulak niya sandaling bangka. Hallelujah. At pinagamit niya sa ating Panginoong Yesus. Let's allow Him sa buhay natin. Lord, makialam ka sa buhay ko. Makialam ka, Lord, sa pinagdadaanan ko. I have a problem, Lord God. Hallelujah. Pero alam ko, Panginoon, kung makikialam ka sa problemang pinagdadaanan ko, kaya mo itong resolbahin. Panginoon, makialam ka sa pinansyal na sitwasyon ko. Hallelujah. Allow Him. Alam ng Diyos yan pag dumarating tayo sa point, hallelujah, na kung saan yung, kahit alam mo yung pinaka-importante sa'yo, actually yung hinayaan ni Pedro, hallelujah, na ilagay sa kamay ng Diyos the very source ng kanilang buhay, their income. Yung bangkang yun, hallelujah, nandoon yung kabuhayan ni Pedro at ng kanyang pamilya. You know what? Hallelujah. Nan impabayas nen Pedro, impausar tod katawan. In bless na Diyos siya katawan may balutunan Pedro. At atang tanagagay kiraan to kaman niya bagay ya itermod lima na Diyos. Aratan niya bagay na notice ni Lord. Wala kang sakripisyo na yung bagay na ibinigay mo, nagbigay ka, hallelujah, para sa renovation ng church na ito, any amount, hallelujah, that you have put in the hands of God. Hallelujah. Alam mo yan, kapatid, darating yung time, hallelujah, hindi lang ganyan yan. Yung mga bagay na nasa kamay ng Diyos, nagkakaroon lang ng himala pag ito'y nasa kamay ng Panginoon. Yan yung tandaan po natin. Hallelujah. Hanggat hindi natin ininalagay sa Diyos, ipinagkakatiwala sa Kanya, even your life, miracles will not happen. Miracles can only happen, hallelujah, when it is in the hands of God. Ikargam jad lima na katawan. Amay limaran tinapay tanduaran sira anggad agdain tered lima na Jesus. Agamangan iramay 5,000 lalaki. 5,000 bibitan, 5,000 uhugaw. Hallelujah. Nung ibinigay nung bata sa kamay, una doon sa kamay ng disipulo ng Panginoon. Yung disipulo ng Panginoon, ibinigay niya kay Jesus. Hallelujah. Nung doon na sa kamay ni Jesus, yung 2 isda. Hallelujah, tan limaran tinapay, 12 ni susamay, 12 basket ni susamay akiraan. Hallelujah. No inter mo may bilay mo dyan Diyos siya katawan, si Lord say akaulid say bilay mo. Si Lord say akaulid pamilyam agto tayo pa ulyanan na say Diyos siya katawan. Atan say tandaan tayo ilan ng hallelujah. See, sabi niya, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, it's honor to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. No, may bilay mo, say resources mo, anto ka man, niya walad sikat, imposar mod katawan. Ditan mo na nang say bendisyon na katawan, at amin, yain tiwalam, at 5 na Diyos. Yung pinakalas, sabi po niya dito, surrender everything to God. God knows when it is time, hallelujah, to show up Himself on your behalf. Bakit? Alam ng Diyos, hallelujah, you will surrender everything to God. Alam ng Diyos, hallelujah, na si Pedro, hallelujah, darating yung time na kahit napakarami ng huli niya, hallelujah, i-give up niya yun para kay Jesus. Why? He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He knows, hallelujah, what is ahead of time. Hello? Alam niya yung iniisip ng tao. Hindi natin kayang dayain ang Diyos. Hallelujah.
Everything, hallelujah, that we put on this basket, as long, hallelujah, na yung iniisip mo, Panginoon, sa kamay mo ilalagay ko itong bagay na ito. And when it is in the hands of God, di man muna nang isay Diyos siya katawan si katoy man multiply irata na bagay. See? Hallelujah. God knows when you are ready to give up everything because of Him. Oh, hallelujah. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Hallelujah. And this is what happened to Peter. And as soon, sabi niya, as they landed, they left everything and followed Jesus. Hallelujah. Yung sasabihin mo kay Lord, Lord, no, hangga po kakatawan, hangga po sasayan, bilay ko. Because of you, Lord. Yan sa yan oras, kung nalagay tayo pa namin na tatang tanagagig ira, I just want you to realize what we have this morning and what we are. It's all because of Him. Alam natin yan, ultimong buhay natin, kung wala si Lord. God has a purpose. He has the best plan ever sa buhay natin. Maaring ikaw na nanalangin ka in some area of your life, it may be it's about financial matter. You're praying maybe for your health. You're praying for your family. Ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo. Gusto kong makita mo yung buhay mo sa oras na ito. When it is about God to get in, yung papasok si Lord. Nung time na pumasok si Lord doon sa bangka ni Pedro, umalis na si Pedro doon, wala na siya. Ibig sabihin, Jesus is about, He is in charge of everything doon sa bangkang iyon. When you give your life to the Lord, ibig sabihin si Lord ang in charge sa buhay mo. Hindi na ikaw yung nagmamaniobra ng buhay mo. Si Lord. At lahat ng agam-agam sa puso at isipan mo, kayang pawiin ng Diyos yan. Just one touch, just one move of God in your life. Yung darating yung time sa buhay mo na ikaw ay maa-amaze sa gagawin ng Diyos. Because God sees your heart. He knows every details of your life. Ayan ang awitin natin, from before time began. Hallelujah. Alam ng Diyos, walang bagay na hindi nalilihim sa Panginoon. Kilala niya. Alam niya ang laman ng puso mo sa umagang ito. Alam niya ang iniisip mo. Alam niya ang pinoproblema mo. Hanggat hindi mo hinayan si Lord, hallelujah, gaya ng ginawa ni Pedro, hinayaan niya na si Lord sumakay doon sa bangka niya. That boat is no other than yourself. Hayaan mong sumakay si Lord
at siya ang magmaneho ng buhay mo. Napaka-expert na ni Pedro. Pero nung time na yun, ipinakita ng Diyos sa kanya. When Peter said to him, Master, we have toiled all night and we caught nothing. Yet, because you said so, I will let down the nets again. Just one step of obedience to the Lord. It will make everything in your life. Makikita mo, mararanasan mo kung gaano kabuti ang Diyos. Lord, sa araw na ito, Panginoon, nakikita mo ang bawat buhay namin. Alam mo ang bawat suliranin, Panginoon, ng mga pamilyang nandirito. Walang lihim na hindi mo nakita, O Diyos. Ultimong pinakasulok-sulok ng aming puso, Panginoon, nalalaman mo, Diyos. Nalalaman mo, Panginoon, ang mga alalahanin po namin sa bawat araw. Sa aming pagtulog at paggising sa umaga, alam mo, O Diyos, O God, ang alalahanin ng bawat isang nandirito. Panginoon, dinadalangin ko sila. Kung papaano ka, Panginoon, O Diyos, na kumilos sa buhay ni Pedro. Panginoon, dinadalangin ko, O God, kumilos ka sa bawat buhay na nandirito. Kausapin mo kami, Panginoon. Gaya ng ginawa mo kay Pedro, Lord, hallelujah, before you made miracles in his life, Lord. Tinuruan mo ng iyong salita ang taong ito. Sa dinami-dami ng tao na nandoon, O Diyos, siyang nakita mo, Panginoon. God, we are so grateful this morning, O God. Sa napakaraming tao sa mundong ito, O Diyos, nakita mo kami, isa kami sa mga taong yun. And Father, I pray this morning, O God, na bawat pamilya na nandirito, hayaan mo, Panginoon, ng iyong kamay na gumagawa ng mga himala, O Diyos. Lord, inilalagak namin ang mga buhay namin sa mga kamay na yan, Panginoon. Ang aming mga pamilya, O Diyos, O God. Everything that we had, Lord. Maging ang aming mga pananalapi. Maging ang aming mga emosyonal, Panginoon, O God. Hallelujah, na kalalagayan, Panginoon. Inilalagay namin sa kamay mo, Diyos, O God. Dahil naniniwala kami, Panginoon, mula sa mga kamay na yan, O Diyos, nakita namin, Panginoon, ang mga himalang ginawa mo. Naniniwala kami, O Diyos, O God, himala sa aming mga tahanan at pamilya ay aming mararanasan kung kami magtitiwala sa iyong mga kamay. God, salamat po, Lord. You have opened up our eyes this morning, O God. Not just to believe, O Lord God, but to trust, hallelujah, in your mighty hands, Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah. We want to honor you, O God. We want to praise you. And Father, I pray, Lord, just as Peter give up everything because of you. Hallelujah. Alam namin, hindi po napakadali, O Diyos. Pero sabi din ni Pedro, Lord, we left everything because of you. Panginoon, iniwan namin lahat dahil sa iyo. Ano naman ang para sa amin? And you made a promise. Walang nag-iwan ng tahanan ng pamilya, ng mga anak, ng mga ari-arian.
na hindi tatanggap ng may kaisandang ulit na balik sa buhay na ito. At buhay na walang hanggan sa darating na buhay. Panginoon, iyong mga salita mong yan, it gives us an assurance, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami pababayaan sa buhay na ito. Despite the crisis, Lord God, na pinagdadaanan ng mundong ito, despite the problems, O God, of this nation, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Maging sa oras na ito, Ama, dinadalangin namin ang simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Because, Lord God, hallelujah, mula sa katawan na yan at dugo na yan, hallelujah, yung pangako mo at yung pag-ibig mo sa amin, ipinadama mo, Panginoon, O God. And right now, Lord, as we partake the communion, we remember what you have done on the cross, O God. And thank you so much, Lord. Hallelujah. Dahil alam namin, Panginoon, O God, you have fulfilled, O God, your promise, O God. That truly, in the name of our Lord Jesus Christ, your promise, they are yes and amen. Thank you, Father. Bless us all as we partake the communion, O God. Let it manifest, O God, into our lives, Lord. Whatever you have done on the cross of Calvary. And God, we will honor and we will bless you, Lord. For this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po.